Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. At ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kanyang managaling ng Santa Maria, ay yung sa issue ng DOJ assures legal aid to Pilipinas Traffic, BOJA, support anti-human trafficking. Ang ating pamahalaan mula DOJ ay tutulungan ito mga Pilipinang na-rescue sa Cambodia na nabigyan human trafficking doon bilang mga surrogate mothers o mga aanakan na mga kababaihan. Bigat yung pinasok na problema nito mga kababayan, sila ay mga naloko dito. So, nasa 20 kababaihan ang na-rescue at 7 dito ang maaari ng umuwi. Subalit, ang natira ay maiiwan dahil sa mga buntis na ito at matin silang kaso sa Cambodia. Dahil sa krimen, ang surrogate mother doon. Ito ang bibigyan ng legal counsel ng ating DOJ para sila hindi maparusahan ng Cambodian government o makulong sa kasong tao sa kanila. So may problema malaki dyan dahil sa bawal yung surrogate mother doon sa Cambodia. So may tutulungan ng DOJ itong ating mga na-rescue mga kabayan nito sila makulong dahil ito ay human trafficking na lumalabas yung itong mga bagay na ito, kaya pwede sila ma-exempt doon sa maaaring kaso na fact. Ngayon ang The Critics Promotions, yung ating People's Anti-Crime Promotion, ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at kapatag-bataw. At sa issue ito ng human trafficking at DOJ Secures Legal Aid to Pilipinas Trafficking in Cambodia ay nagsasaboses tayo ng pagsuporta doon sa anti-human trafficking ng lipunan Pilipino at pwedeng ito ng ating pamahalaan. Ang particular ng issue ng surrogate mother ay lubos na matulungan sila ng DOJ o ating pamahalaan para mabigyan sila ng katarungan at maligtas anong maaaring parusahan sa Cambodia at paitingin ang anti-trafficking. So ating sinusuportahan yung anti-human trafficking sa bansa. So at ating hinihintay at lipunan Pilipino tayo ay makisadyaan, iwasan natin yung tayo ay pumasok sa isang mabigat na o sa isang maring illegal na pag-abroad, or iwasan natin na tayo ay paloko sa pamamagitan ng mahusay na verifikasyon para malaman natin na yung ating pag-abroad ay hindi mga fake recruiter o tayo ay pinapangakuan lamang ng mga trabaho pero iba yung madadaan doon, lalo yung mga minor. Yan. So ito ang problema natin dahil nasa kahirapan ng buhay. Siyempre naiinganyo yung iba, pero ang problema naluloko, magastos. Yung iba naman papasukin na yung mabigat na trabaho pagpunta sa abroad, kaya problema malaki yun. Kaya tayo ay magkaisa na labanan yung human trafficking, suportahan ng anti-human trafficking. Particular dito sa issue ng surrogate mother ay sana yung ating mga kababaihan, in spite of those na ating problema sa lipunan Pilipino na mahirap, so iwasan pa rin na maingganyo dyan, or iwasan nyo na kayo maloko na dyan kayo pumatak sa ganyang klase na mga trabaho na kayo pangangagawa, trabaho na katulong o trabaho na ibang mga trabaho, pero pagdating mo ron magiging kang sex slaves, prostitution, o yan, surrogate mother ang kalalabas mo. So kaya problema na malaki ang mga dyan naman ron, mga sindikato pala yan, mga nagre-report yan, problema. So sinusuporta natin natin ang maiuwi na ang lahat ng mga kababaihan na nabiktima ng human trafficking bilang surrogate mother at hindi nakasuhan itong mga nabuntis sa Cambodia. So nakakabang ang kanilang alagan at
nawi sa ganito ang sinabi nila, nais kumita at magtrabaho kahit nahikayat pa sila na magawa at pasukin ng ganitong sitwasyon. Ito yung pang-aabuso sa kababaihan at kahinaan nila, lalo na sa kabuhayan o kapal ng pamumuhay. So sana suporta natin na ang ating pamahalaan ng DOJ may uwi na yung mga kababaihan na yon. So tayo ay maabag, mag-isa tayo na may uwi na yon at sila ay hindi luwang doon. So siyempre yung ating mga kababaihan, so iwasan nyo na kayo ay yung makapag-abroad na maaaring kayo ay hindi nakasisiguro. Yun ay isang tunay na recruitment o kasindikato, human trafficking ang kalabasan nyo. Ang pangako sa inyo, gagastos ka ng placement na malaki, magiging factory worker o kahit pa sabihin mo decent job or patulong or whatever. Pagdating mo doon, prostitution ang kapataka mo, or else dito nangikayat kayo na surrogate mother pero para kumita ng pera. So iwasan nyo na siguro kami medyo tayo ay nagbibigahos at nabili ng Panginoon na Pilipino, kapitan natin ay ang Panginoong Diyos para makalampas tayo at tayo ay makaahon na tayong kumasenso. So tayo magkaisa na yung karapatan natin ay ng ating pamahalaan at yung pamahalaan ay magpulingkod ng mabuti. So mamuhay tayo ay sa karapatan. Mabigyan tayo ng pamahalaan ng sapat na trabaho para makapumuhay tayo ng maayos. Yung minimum wage natin, may taas nila para tayo nakakapamuhay ng maayos. Lalo kung nakararanas tayo, hindi lamang ito tayo na walang trabaho. Kasi sakit yung ating mga pamilya, kailangan tayong pera. So kung mabibigat ng mga hindi natin gusto at ang masaklat na papahamak pa ng Diyos. So, ang ating pamahalaan ay bigyan ng sapat at sustainable na trabaho, ng negosyo, ang mga kababaihan na ibang ito upang makapamuhay sila ng maayos. Mula sa hindi nabuntis at higit itong nabuntis na kailangan nila ng buhayin ng mga sanggol at sila ay dapat may kabuhayan. Suporta ng buti nila yung mga na-rescue na yan. Bigyan nila ng kabuhayan. Bilang sila. Ang ating kababaihan sa Pilipinas, gawin nila lahat na sila ay makatrabaho. Kahit yung mga housewife ay tingnan nila kung ano may tutulong nila para makatulong sila sa kanilang pamumuhay, or else kung kaya naman sila buhay ng kanilang mga esposo, ng mga lalaki na nagtatrabaho abroad din or even here, at hindi na sila tumulong sa pagkita ng pera kasi kusuhin nilang yung anak nila, wala nang problema yon. Pero kung kailangan na sila ay mabigyan ng trabaho, negosyo, malaking bagay yon para sa kanila. Pero kung sapat at awa sa binigitan ng isang lalaki, ay maganda naman yun. So sana ay magkaroon tayo ng isang mahusay na trabaho na sapat at kita. At lahat na bigyan ng trabaho o negosyo, kita ng sapat, maayos ayon sa karapatan. So iba't iba ang kinagasapitan ng mga kababayan, lalo ng mga minor sa abroad na nabibiktima ng trafficking. Kaya kung ibayuhin ng ating Migrant Workers Commission o offices at ating mga migrant workers na lubos nilang gawin ang lahat upang walang mabiktima ng trafficking in abroad. Ayun yung lokal na makakaalis sa bansa for work or kakaibang pag-alis na maaaring human trafficking. Sana yung ating pamahalaan paigtingin yung kanilang kampanya, human trafficking, kung gaya niyan. Kung iba pang hindi na nadidiscover, gawin nila ang lahat at yung preemption, yan, para katulong ang libo ng Pilipino na hindi mabiktima ng human trafficking ng mga sindikato. Ang ganyan na mag-abroad, pagdating doon, natin problema, di ba? Nagagawin nila doon, maling trabaho, whatsoever na so ang ating pamahalaan ay pilitin na makapagbigay ng trabaho na magbibigay ng mabuting pamumuhay mula sa minimum wage na in public at private sector. Sa pilitin ng pamahalaan, bigay ng tao kasi standard yung sahod na kikitain at makapamuhay ng standard yung libo ng Pilipino. Maraming nag-abroad dahil malaki ang sahod sa abroad at hindi basta magagaling na lamang na may mahusay na opportunity sa abroad. So yung minimum wage sa abroad
ay malaki kaysa dito sa Pilipinas. Kaya maraming nakikipagsapalaran sa abroad at maraming offer kaysa dito sa atin. So ang problema ay yung maloko at nabiktima ng human trafficking. O pasukin at mahikayat sa mga ganyang trabaho na magbubulso sa kanila sa kapahamakan. So yan ang mahirap. Maloko ka na masindi human trafficking or mahikayat ka na magtrabaho illegally abroad. Yan. Yung iba't ibang nare-rescue yung nagtatrabaho sa mga gaming, yung mga ganun, naluloko ng ganun. Or fusion, yan. Online sex, sexual, mga ganun yung napapasukan nila ron. Or else, maloko ka na malaking, kunwari, ang sahod malaki, yung pala maliit. Diba? Ayan, problema. Lalo minor yung kanilang re-recruiting. So, malaki na problema. At lalong-lalo na mahikayat ka na talagang alam mo, illegal yung pupuntahan mo ron. Kagaya ng surrogate, alam ba, surrogate mother, illegal yung pupunta. Pero yun, mabubulyaso ka, mapapahama ka pa. Tayo ay, kaya dapat sana yung ating pamahalaan ay magawa nila na tayo, yung lipunan Pilipino, full employment, at standard yung sahod. Kung gano'n na mangyayari, parang tayo nasa abroad. Kasi yung abroad, yung lang minimum wage, malaki. Kaya kahit simpleng tao, kaya kumuha ng katulong. Kasi malaki yung minimum wage nila. Halimbawa, minimum wage nila, mga 80,000, 100,000. Argil lang ka sa Pilipinas, 20,000 na katulong, di ba? Sa atin, mahalaga na kaya katulong ka, 20,000, di ba? Sa kanila, kaya nilang bayaran yun. Kung 100,000 sweldo, makuha ka ng katulong, 20,000, di ba kaya mong sweldoan yun, di ba, sa ating mga tayo. Kaya ganun yung mga halimbawa nakakakuha ng mga ganyan. So kaya kung tayo ang magandang sweldo, maabot ng halimbawa standard, so makakabumuhay tayo ng sapat na hindi na natin mainggan yung mag-abroad. Kasi nga kinikita natin dito, maliban na lamang talaga yung trabaho pang abroad, kagaya ng seaman, mga for abroad work. Meron kasing ganun na talagang trabaho yung course mo, pagka-graduate mo, dapat mag-abroad ka, hindi dito lang, diba? Para mga ganon, na mga trabaho, meron talaga tayo mag-OFW at mag-OFW, hindi basta maingganyo ka, magtrabaho lang abroad. Lalo na may malaking opportunity or doon kayo didestino sa abroad ng mga kumpanya natin na mag-expand or mga dito nag-invest dito, kinakailangan nila magbigay ng tao nila sa abroad from here, diba, mga ganun. So dalangin natin uwi na itong mga kababayan na ito, lahat sila, at gabayan sila ng Banal na Santa Maria at lahat ng kababaihan. Maliwanagan ni Banal na Santa Maria at mamuhay sila ngayon sa kalooban ng Panginoon Diyos mula Panginoong Hesus Kristo. So, sana magabayan yung mga kababayan nila doon sa mga ibang mga paghimok at panuloko sa kanilang kahinaan na napapahamak yung ating mga kababayan. Maiadya sila sa iba't ibang mga kapahamakan na maaaring mangyari. Saan nila nasamantalahin yung kanilang kahinaan nga babae. Una, particular yung sexual na yung kahinaan ng mga babae at diyan sila maloko permission ng mga sindikato abroad, here, and iba't ibang mga maaaring panluloko sa mga kababayan na trabaho o whatsoever na pahirap na maaaring sabihin nila physical na so yun, muli maliwanagan ni Banal Santa Maria ang bansang Pilipinas mula pamahalaan at mga Pilipino. Yung pamahalaan, mamahalaan ng mabuti, matuwid, tuwin yung karapatan ng tao at mapayala ng patas ng justisya, iwasan yung mga abuso at katiwalian. Yung mamamayan, iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan. Yung mamamayan ay suportahan yung mabuting pamahala, karapat mapayala ng patas ng justisya. Sa ngayon, makapumuhay tayo ng mapayapa, maunlad, madaling kaunlaran. At higit sa lahat, makapananampalataya tayo sa ating Panginoon Diyos ng magaan. Yun. Sa halip na tayo ay mayroong pumuluhan, naghihirap tayo sa medyo yung ating pananampalataya, mahirap yung pananampalataya natin dahil nasa ganong natin nakalagay. Siyempre, kung naghihirap ka nananampalataya, kung hindi lakas ang pananampalataya mo, kung naghihirap ka, maaaring mag-illegal ka, maaaring gumawa ka ng masama, diba? O ikaw ay maingganyo sa material na bagay, diba? Mga ganun mga bagay.
So kaya kinakailangan tayo ay may matibay na pananampalataya. Para tayo ay maging matibay sa lahat kung ang ating lipunan ay yan, hihirap, may kaguluhan, matibay tayo. Pero higit sa lahat, kung magaan, mas makakapanampalataya tayo. Kung protektado tayo, nakapagmaayos, diba? Kasi yung nagkakagulo. So yun, muli, sana ay muli at maliwanagan ng lahat at sana tayo nakapagsaboyos naman ng konstruktibong opinion, komentaryo at konsultasyon sa linggo. Magandang hapon.